karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Na late na naman ako sa kaganapan sa mundo ng beauty pageant mga karag-karag dahil sobrang busy sa Kuragan, pero habol tayo para sa pangkabuhayan showcase dahil na nagkaratul-ratul na ang mga active na mga chismosa, mga beauty pageant lovers sa social media sa bardagulan na magaganap sa Miss Universe Philippines 2024 na kung saan pasabog na naman ngayong araw na to ang Miss Universe Philippines kainta na si Stacy La. Dagdag siya sa stress sa listahan natin. Di ba? Ang daming mga kandidatang nagsibalikan bitaw sa mundo ng beauty pageant ngayong taon na to sa na lumaban sa MUPH 2024 at yung mga wishlist nating mga kandidata, naku, tuluyan talagang sumabak, lalo na din ang pambato ng Bulacan na si Manalo. Halaka, di ba? Siya yung isa sa mga wishlist ko noon sa mga nakaraang taon sa vlog ko na inaabangan din. Eto na, matutuloy na talaga. Hala, kaya pa ba to ng MUPH organization? MUPH organization, mga karagkarag, nabahala ang mga din, active na mga chismosa, mga karag-karag ha, sa paparating na laban sa MUPH 2024. Sa mga revelasyon ngayon ng, bawat probinsya bitaw kung sino yung ipapadala na nilang kandidata, may mga mega favorite na mga front runner, di ba? So sana daw maging fair sina Madam Sham, si Sup at si Mama J. Isama na natin si Madam V. Si Madam Voltahe. Na sa pagpili sa nararapat na kandidata na maging representante ng Pilipinas sa darating na Miss Universe 2024. Sana daw hindi umiral yung favoritism bitaw ng organisasyon, na sana manalo talaga yung deserving na kandidata, hindi dahil sa popular yung kandidata, hindi dahil sa maraki yung fanbase ng kandidata, at hindi yung kandidata daw na malapit sa sandok yung ipapanalo nila. Alam naman natin na may mga judges, di ba, sa paparating na laban sa MUPH 2024, pero hindi talaga may iwasan yung mga pa-issue na ganito, na sana ipanalo talaga nila yung kandidatang nag-perform ng bongga, yung kandidatang nakasagot ng bongga, yung kandidatang siya talaga yung deserve na manalo, hindi dahil sa pinili siya ng organisasyon, ng sirkulasyon of mga friendship. Yun yung ikinabahala ng mga ibang fans, dahil nga kawawa naman daw yung ibang mga kandidata, mga karag-karag na hindi masyadong maingay sa social media, na wala masyadong malakas na fanbase, na hindi masyadong malapit sa organisasyon. Sana hayaan daw yung mga judges ang pumili at hindi daw doktoran bitaw. So, nako, nung makita ko talaga din ang pambato ng kainta. Na-stress na naman yung bangs ni Kuragan, mga karag-karag. Sino ba yung natin dito? Meron sa Iloilo City, sa Quezon Province, ngayon sa Kainta, andyan sa Bulacan, andun lalo na yung sa Cebu. Hindi ko pa siya na-check, mga karag-karag. Mamaya pagkatapos ng vlog kung to, i-check ko yung pambato ng Cebu. Sabi nila, pasabog din daw. Hay. Tapos, meron sa Pampanga. Ambot lang. Kaya pa ba ng MUPH organization, mga karag-karag? Exciting. Exciting ako sa mga chismis. Galore soon. Di ba? So, yan mga karag-karag. Ano yung masasabi nyo sa pambato ng kainta sa Miss Universe 2024 ngayong ang dami rin niyang mahigpit na maging kalaban sa corona. Para sa akin, gusto ko rin yung beauty niya. Magkahawig nga sila ng beauty ni Baguio. Diba? Sinong beauty yung mangingibabaw? Yan yung aabangan natin. Diyan na kayo mga karag-karag, matulog nako. And don't forget to like and subscribe my channel, Kuragan Karag, ang babaeng lagi ng karag-karag. Bye-bye!